Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Andre. Work from home ang trabaho ko. Kaya mas madalas na nasa bahay lang talaga ako kapag oras na ng trabaho. Pero pagkatapos ng shift ko at sa araw ng rest day ko, sinasamantala ko talaga ang pagkakataon para magsaya sa mga bar. At isang gabi, sa isang bar, nagsimula ang karanasan na di ko maipaliwanag. Puno ng sigla ang bar na napuntahan ko. Puro tawanan, sayawan, at masarap na amoy ng alak ang bumalot sa lugar. Ang pangalan ng bar ay Maleficia. Gustong-gusto ko ang lugar na ito. Ang dim at kumikislap ng mga ilaw at musika ang mas lalong nagpaganda sa lahat. Nakasandal ako sa mesa na gawa sa kahoy. Ang nag-iisang mesa na gawa sa kahoy sa bar na yun. Di ko alam bakit. Umiinom, mag-isa, tag-i-enjoy lang sa mga kaganapan. Nung pumasok siya, kumikinang ang kanyang buhok sa ilalim ng mga ilaw na neon, bumabagsak sa kanyang likod na parang alon. At ang kanyang ngiti sa kanyang mga labi. Nakuha niya ang aking atensyon. Nabighani ako. Nakita niya ako nakatingin sa kanya. Di ko inaasahan na siya pa ang lalapit sa akin at makikipagkilala. Nag-usap kami, nagtawanan, at nagbahagi kami ng mga kwento na parang matagal na kaming magkakilala. Ang gabi ay naganap sa isang mabilisang pag-ikot ng inumin at sayawan. Ang kanyang tawa ay bumabalot sa akin tulad ng isang mainit na yakap. Palipat-lipat din kami ng mga bar. Bawat bagong lugar ay nagpapalakas ng aming pananabik. Lumapit siya sa akin at isinuot niya sa akin ang isang kwintas na may simbolo ng isang ibon at pentagram. Tinanong ko siya kung para saan yun. Ano yung ibon na yun? Sagot niya sa akin, para daw di ko makalimutan ang gabing yun. At ang ibon na yun ay isang pelikan. Hindi na ako nagtanong ng kung ano pa, dahil hinalikan niya ako. Unti-unti na akong nalalasing sa alak at sa kanyang presensya. Kapwa kaakit-akit at nakakalasing. Sa isip ko, sana wag nang matapos ang gabing iyon. Dinala niya ako sa isang bar na hindi ko pa nakikita noon. Ang neon sign ay kumikislap ng kakaiba na di ko mailarawan. Na para bang humuhulma ng mga aninong sumasayaw sa mga pader. Mabigat ang pakiramdam ng kapaligiran. Makapal ang hangin na hindi ko maunawaan. Tara sa loob, sabi niya. Kita ko sa kanyang mga mata ang pananabik na kaakit-akit. Nagdalawang isip ako sandali. Pero ang kanyang ngiti ang nagtulak sa akin sa pinto. Sa loob, mas madilim ang bar. Mas mahina ang musika. Halos nakakatakot. Ang mga tao ay gumagalaw na parang mga anino. Na parang nakatago ang kanilang mga muka. Di ako mapakali.
pero pinilit kong isang tabihan. Nag-order kami ng beer at habang umiinom ako, may mapait na lasa na bumalot sa aking dila. Hindi ito ang tipikal na pait ng beer. Pero binaliwala ko ito. Maya-maya habang nag-uusap kami, naramdaman ko na lang ang kakaibang pagkahilo. Napansin niya ito, kaya niyaya niya ako papunta sa mas madilim pang parte ng bar. Lagpas na sa nag-uugong na musika at tawanan. Pumasok kami sa isang silid sa likod, kung saan nagtipon ng isang maliit na grupo. Di ko makita ang kanilang mga muka. At nakaramdam ako ng kakaiba, mabigat, at mas matinding pagkahilo. Iniisip ko na lang, tinamaan na talaga ako ng alak. Ano meron dito? Nagtanong ako. Bahagyang lumalabo ang boses ko. Konting kasiyahan lang, sagot niya. Lumalawak ang ngiti. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, di ako mapakali. Sinubukan kong umatras pero hinawakan niya ang kamay ko. Hinila ako papasok sa isang bilog. Nagsimula silang magsalita pero di ko maintindihan. Malalim at may ritmo. Kinakabahan na talaga ako. Ayoko na dun. Gusto ko nang umalis. Pero habang tumitingin ako sa paligid, nagsisimulang umikot ang kwarto. Naramdaman kong nangihina ako. Lumalabo ang aking paningin. Lalo pang lumakas ang boses nila sa pagsasalita nang di ko maintindihan ang lingwahe. At hinahawakan na nila ako. Nagpupumiglas ako, pero di ako makalis. Nawala ang ngiti ng babaeng kasama ko. Napalitan ng isang ekspresyon na mas nakakatakot. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero ang bigat ng kanilang presensya at nakakasakal. Biglang sumakit ang tagiliran ko na parang may tumusok na malalim. Napayuko ako at bigla akong hindi makahinga. Unti-unti dumilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang malinis na silid. Ang malakas na puting ilaw ay nakakasilaw sa aking mga mata. Bigla akong napaupo. Mabigat at kakaiba pakiramdam ng katawan ko. Tumingin ako pababa at nakita kong may mga benda na nakabalot sa aking gitna, bahagi ng katawan. Di ko maintindihan kung ano nangyari. Pumasok ang isang nurse. Buti naman gising ka na, sabi niya. Nasaan ako? Nagsalita ako ng paus, tuyo ang lalamunan. Naoperahan ka. Dinala ka rito ng walang malay, sabi niya. Ano nangyari? Tanong ko. Nagdalawang isip siyang sumagot, pero bumukas ang pinto sa likuran niya at pumasok ang isang doktor. Dinala ka dito na may saksak sa tagiliran. May nakapagsabi na bumagsak ka na lang daw sa kinasasandalan mong mesang gawa sa kahoy
habang umiinom sa Maleficia Bar. Bigla akong kinabahan at naalala ko mga iilan sa mga pangyayari ng gabing iyon. Nasaan siya? Ang babaeng kasama ko? Tanong ko. Nagpalitan ng tingin ng doktor at ang nurse. Walang nakakitang may kasama ka, sabi ng doktor. Humiling ako. Ang takot ay unti-unti pumasok sa aking dibdib. Hindi, may kasama ako, sigaw ko. Sir, kailangan mong kumalma, sabi ng nurse. Ano pa ba ang mga naaalala mo? Tanong ng doktor sa akin. Pinikit ko ang aking mga mata, sinisikap na alalahanin ang mga pangyayari. Unti-unti kong naalala ang mga taong parang nagdadasal na di ko maintindihan. Ang sakit na nararamdaman ko sa tagiliran ko. Ang madilim na lugar na puno ng mga anino at taong di ko makita ang mga muka. At ang babae nakasama ko sa buong gabing iyon, palipat-lipat ng bar na di ko na maalala ang pangalan. Wala na po akong ibang maalala. Yun na lang ang sinagot ko sa doktor. Sinabihan na lang ako ng doktor at nurse na magpahinga na lang at umalis na. Isang bagay na hindi ko maalis sa isipan ko ay kung paano ako nakabalik sa bar kung saan ko nakilala ang babaeng di ko na maalala ang pangalan. At ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin, pakiramdam ng takot, naramdaman ko unti-unting bumabalik. Isang aninong nagtatago sa mga sulok ng aking isipan. At nagtataka kung bakit suot ko pa rin ang kwintas na bigay niya. Totoo ba yun? Na-imagine ko lang ba yun? Tanong ko sa sarili ko. Pero sa kabila ng lahat, parang gusto ko pa rin hanapin ang babaeng yun at alamin ang katotohanan. Ngunit natatakot din ako sa maaring matuklasan ko sa sarili ko. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang inyong Kuya Choleng, nagpapaalala, magtabi-tabi po. Baka kayo manuno.